Maraming mahalagang bagay ang ating napagninilayan sa mahal na pasyon ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus ay dumanas ng hirap at sakit, kamatayan at muling pagkabuhay para ito ay ibahagi sa bawat mananalig, sa bawat mananatiling tapat na nananalig sa Kanya at sa Kanyang Amang nasa langit. Isa sa nakaantig sa akin sa passion narrative na ito, sa kasaysayan na ito ng ating Panginoon, ay ang kaniyang salitang, nauuhaw ako. Nauuhaw ako. Alam naman natin na ang pagkauhaw ni Jesus ay hindi sa ordinaryong tubig. Nauuhaw si Kristo sa pag-ibig ng mga taong Kanyang iniligtas. Pinagkaloob ni Kristo ang Kanyang pag-ibig sa atin, sa Kanyang kamatayan sa krus. Tayo, paano natin pinapawi ang buhay ni Jesus? Yung courage, fortitude, one of the gift of the Holy Spirit. Paano ba natin ito isinasagawa sa ating buhay araw-araw? Facing a lot of things sa ating buhay araw-araw. Hinaharap ba natin ng may katapangan katulad ng pagharap ni Jesus sa Kanyang mga hirap at sakit na dinanas? Or we can easily give up. May mga ganitong attitude tayo. Minsan, pagod na, hirap na, sawa na. But look at Christ. When you pray the Station of the Cross, how Christ faced everything with courage and with strength. The lessons that we will learn from this passion narrative of Christ is developing a habit of prayer. Kasi ang panalangin parte na ng buhay natin yan bilang isang Christian. Ang panalangin, kapag ikaw ay meron nito at ginagawa mo ito araw-araw, it keeps you morally honest. Diba? It reminds you to be truthful. Kapag ikaw ay nagdarasal, tandaan ninyo, yan yung form of unburdening yourselves. Diba? Give everything to God. You make God in control of your life. Kaya yun ang isa sa mahalaga na dapat nating bigyang pansin.
Siyempre, hindi mawawala sa passion narrative yung pagpapatawad ni Jesus. Diba? Ang pagpapatawad ni Kristo sa lahat ng mga nagkamali at nagkasala sa Kanya. Lalo na yung kamatayan niya sa krus. Diba? That is the sign of forgiveness of Christ to the humanity. Yung kanyang kamatayan is the source of our redemption. Tanda ng kapatawaran ng ating mga nagawang kasalanan. Kaya, the passion narrative of Christ tell us something deeper in our lives. Maging matatag ka, maging mapagpasensya ka, palaguin mo ang iyong pananalangin sa Kanya. Ayan. Umasa ka. Ayan. Sa biyaya at awa ng Diyos. Ang Diyos ang iyong asahan, hindi ang anumang bagay. Si Kristo ang pinagmumulan ng ating kapatawaran, ng ating kasalanan, at siya ang pinagmumulan ng ating kaligtasan. Ang kailangan lamang po nating isukli sa biyayang ito na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus ay ang ating pagmamahal sa Kanya. The way Christ loved us, it is also the way we have to love Christ in our life.